hindi maganda na culture ng isang company na palagi kayong nag-o-overtime. Pero mahalaga yung commitment ng team, 'di ba? Ito yung magiging topic natin ngayon mga boss. Kasi kanina mga boss, nag-overtime yung team ko dahil marami silang inasikaso na mga orders 'no, para bukas. So ito yung mga nasa likod ko, 'yan yung mga tinrabaho nila kanina. Ito rin, 'yan. Meron pa dito, 'yan oh, ito. 'Yan, ito yung tinrabaho nila kanina. So, na-prepare na nila yung, deliveries para bukas, para dire-diretso na yung trabaho. Ito, may mga laptop pa dito. Ito naman, ano ba 'to? Ito medyo marami 'tong ano, medyo marami yung ginawang, na-prepare na order kanina, okey? Isa sa pinaniniwalaan ko kasi mga boss na dapat hindi siya maging normal sa isang kumpanya na palagi kayong nag-o-overtime. Okay, so kung gusto niyong malaman kung ano yung stand ko diyan, then tapusin niyo po yung video na 'to mga boss dahil meron akong ise-share sa inyo ngayon mga boss 'no, na mapupulutan niyo ng aral, okay. So kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rudy Silvedo mga boss, and isa po akong computer business owner for 6 years. And right now mga boss 'no, ay nagse-share po ako ng mga experiences ko po, and siyempre 'no, nagse-share din ako ng mga failures ko dito sa social media. Okay. So yung current business ko mga boss, nagsu-supply po ako mga boss ng mga computer related na software and hardware sa mga company, sa mga businesses, sa mga corporate clients, and also government. So kung meron kayong mga requirements sa negosyo nyo, then let me know. You can message me and pwede natin yan pag-usapan kung paano ko kayo matutulungan. So ayun, bago tayo mag-umpisa mga boss, so share ko muna sa inyo mga boss na kanina nag-overtime yung team ko. And then syempre ako pagkalabas ko na nakita ko sila na hindi pa sila umaalis, and then pasado ano na siya, 6:30 na, and nakita ko pa rin sila na nagtatrabaho. So, 'yan kasi hindi siya normal sa company namin. Kasi isa kasi sa policy ko mga boss, and isa sa pinapatupad ko dito sa Blue Arm Computers 'no, 'yan. 'Yan yung negosyo namin. Isa sa pinapatupad ko talaga, bawal yung overtime. I don't like overtime talaga. Kasi, um, basta hindi ko lang trip. Hindi sa ayaw ko magbayad, pero kasi para sa akin mga boss na bakit ka pa mag-o-overtime kung kaya mo naman niyang gawin within the working hours. So, ayun nga mga boss 'no, ayaw ko talaga na nag-o-overtime sila kasi para sa akin ano na yun, eh, oras na yun ng pamilya nila, and kung meron pa silang ibang gustong gawin, 'di puwede pa nilang gawin. And ayaw ko na kunin ko 'yun sa kanila. Okay, so 'yun yung pinaniniwalaan ko mga boss. So kanina lang pagkababa ko, nabigla ako kasi andito pa yung tatlong tao ko 'no, na nagtatrabaho pa rin sila. Ang isa is meron siyang tino-troubleshoot na isang laptop 'no. Hindi kasi nila na-solve agad yung problema ng isang laptop, so kaya nag-overtime siya kasi, kukunin yun bukas ng customer, yun yung isa. Tapos yung dalawa naman, they are preparing sa orders namin para bukas. So nung tinanong ko sila kung bakit nag-overtime sila at ngayon nila ginawa yung preparation sa mga orders, so nagulat lang ako sa rason nila. So isa sa tao ko nagsabi na, "Boss, tinrabaho namin 'to ngayon, nag-overtime kami kasi kung bukas pa namin 'yan gagawin, magkakaroon ng bottleneck sa operations. So ang mangyayari kasi niyan, yung dalawang rider namin mababakante 'yon kasi hindi pa na-prepare yung schedule nila. So it will take time din kasi yung pagpe-prepare ng ganito kasi ang dami pang ipe-prepare, okey? So need mong kunin yung serial number, need mong i-prepare yung mga resibo, need mong i-double check yung mga orders, gano'n. So, kaya
minabuti nila na mag-overtime ngayon para bukas walang masasayang na trabaho. So, at least yung ibang staff merong gagawing trabaho. So, kumbaga naka-ready na yung schedule. Yun yung rason nila. And nagulat ako kasi ano siya, kumbaga para sa akin, ano yun, extra effort yun sa mga tao ko na nag-i-extend sila ng oras kasi alam nila na ako mismo ayaw ko ng overtime. Kung hindi yan urgent, then no need kayong mag-overtime kasi ako gusto ko umuwi na lang kayo, eh. Unang-una, makaka-save ka sa kuryente, makaka-save ka pa sa sahod nila, 'di ba, kasi merong overtime pay. Pero 'pag gano'n kasi na merong mga urgent na mga bagay, sobrang importanteng bagay 'no, na ginawa nila yon for the sake na para maging efficient yung flow ng business. So, alam nating lahat mga boss na this month is very rough talaga. We have a very few orders this month and the sales are not coming in. So that's why if there are some days that have some orders or we have a volume of orders during that day, then we make sure that we will take advantage or hindi namin siya hinahayaan na hindi namin ma-serve lahat. So that's why they are extending their working hours para lang po na ma-serve namin yung mga customers. So para bukas din hindi magkagulo yung operations kasi bukas meron na ding pina-process na orders and also para yung ibang department meron silang tatrabahuin, especially sa logistics and delivery. So, yun naman yung punto at dun nagulat ako sa rason nila kasi na-feel ko yung malasakit ng team ko na yun nga sa sobrang hirap din talaga sa binta ngayon kasi most of the customers right now are saving money. So, most of them hindi pa nag-o-order or kung merong ino-order konti pa lang. So kaya ano lang, nakaka-bless na makarinig ng gano'n. So, after na nag-overtime sila, so kumain kami, nag-usap-usap, kwentuhan. So, ayun lang. So, parang sort of bonding na rin. So, do'n sa topic natin mga boss 'no, na bakit hindi dapat magiging normalize or magiging culture yung overtime sa isang company. Dapat yung magiging normalize is yung commitment ng mga tao mo. Ito mga boss, para sa akin mga boss, meron kasing mga tao mga boss 'no na meron tayong mga empleyado na gusto lang mag-overtime kasi for the sake na para lalaki yung sahod nila. Pero kung tutuusin, kung titignan mo wala namang ginagawa. Ako mga boss, nanggaling din ako sa BPO company mga boss and na-experience din 'yan namin dati na, alam mo 'yun, merong mga empleyado na during working hours ang bagal magtrabaho. And then saka na nila 'yan tatrabahuhin kapag malapit na yung deadline or malapit ng matapos yung shift nila. So, 'pag dumating na 'yun at hindi pa nila matapos, so meron na silang rason ngayon na mag-extend ng oras para mag-overtime. So, ayun lang, sa akin lang 'no, bakit mo pa 'yan patatagalin kung kaya mo namang gawin ngayon? Bakit mo pa 'yan ipapabukas kung kaya mo namang gawin ngayon, 'di ba? Kaya mo naman siyang tapusin ng mabilis, 'di ba? So ang punto ko lang dun mga boss, meron kasing times 'no, kapag hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung ano yung rason nila, bakit sila nag-overtime, baka naglalakwatsa lang 'yan. So ayun lang, bakit ko nga pala 'to share sa inyo ngayon mga boss. So share ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala talaga ako mga boss na ito prinsipyo ko talaga. I don't know sa iba, pero ako as a computer business owner, ayaw ko talaga yung mga tao ko na nag-o-overtime sila. Pero I really appreciate those employees na nag-i-extend kasi nakikita ko yung commitment sa kanila. Which is yun yung importante sa akin, yung teamwork tsaka yung commitment nila 'no, sa company natin. So, yun very important yun.
So, merong tamang timing talaga kung kailan ka magpapa-overtime, especially kapag urgent, especially kapag kailangan talaga, especially kapag maraming trabaho. Pero kung sakto lang yung trabaho niyo and puwede naman siyang ipagpabukas, then para sa akin hindi na kailangan na merong overtime, okey? Kasi ang kalaban natin dito mga boss kapag nagiging culture ng isang computer business yung alam mo yun, yung overtime na hindi naman siya kailangan. I'll be specific na merong mga overtime na kailangan talaga sa company, pero there are overtimes na nangyayari sa loob ng kumpanya na hindi mo alam 'no, na which is supposed to be ay hindi naman siya dapat mag-overtime. So yun yung ayaw kong mangyari sa atin. Kasi para sa akin mga boss, isang malaking expenses 'yan at kawalan sa negosyo natin. Alam mo 'yun, nagbabayad ka na sa aircon, nagbabayad ka na sa electricity, nagbabayad ka pa sa tao mo. And worst do'n mga boss, hindi pa productive yung ginagawa nila during that time. So, basta 'yun yung ayaw ko. Pero kung nag-overtime kayo na, for the sake na matapos niyo yung trabaho, na nag-overtime kayo dahil concerned kayo sa company na baka hindi natin ma-fulfill yung mga commitment natin, then approve, good job 'yan. Ayos? Tayo bilang isang computer business owner, kailangan talaga natin na palaging makita, dapat nating malaman kung ano yung mga nangyayari sa loob ng business natin, okey? Kung meron silang overtime, alamin mo kung ano yung rason nila. Kung meron silang trabaho na hindi nila natapos, alamin mo kung ano yung rason nila. Just be observant sa team mo, ano yung mga ginagawa nila at bakit nila yan ginagawa para at least aware ka sa mga nangyayari. So ayun lang, it's very important yung coordination sa team, yung teamwork, yan mahalaga talaga yan. I'm sure na meron kang natutunan sa topic natin today. So invite pala kita kung gusto mo ng ganitong topic, meron po tayong grupo mga boss na exclusively para sa mga computer business owner. Yan, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!